Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Magtitiwala ka pa ba sa taong minsan ka nang sinaktan? Dear Max FM. Chini, magandang hapon po sa inyo. Sa mga avid listeners ng Dear Max FM. Actually, this is the part 2 of my letter po. Kasi naibahagi ko na po last year yung part 1 ko. I'm Zane. And I'm so lucky at napili niyo pong basahin ang story ko before. Thank you na rin sa mga advice niyo sa akin. So ayun na nga, Chin, I'm here na po ulit para ibahagi naman ulit ang story ko at ni King, pati na ang ex-best friend ko. I thought po kasi, base sa letter ko before, na yung pagkikita namin ni King noon at yun na ang last. Kasi nga ayoko siyang makita ulit. Pero mali pala ako. Akala ko kasi, pag sinaktan ka ng sobra ng isang taong nanakit sa'yo, ay ayaw mo na siyang makita. Kasi nga ayaw mo. Pero pag ang tadhana na talaga ang gagawa ng paraan, wala ka nang magagawa pa. Kahit paanong iwas mo sa mga taong yun, nanakit sa'yo ng sobra. November last year ay nagkasalubong kami sa mall ni King at ng ex-best friend ko, Chin. Grabe talaga, para silang nakakita ng multo nung nakita nila ako. Like, what the... Ang sweet ni ate girl kay King. Na para bang pinamukha niya sa akin na mahal talaga siya ni King. Which is hindi ko na-feel. Ito naman si King, binati ako. Kumusta na daw ba ako? Kumusta na daw ang pamilya ko? Kumusta ng pag-aaral ko? At kung napatawad ko na ba daw siya? Wow! At nagawa pa niyang mag-act na parang walang nangyari, no? At sino siya para tanungin kung kumusta na ako? Siya yung taong minsan akong sinaktan ng sobra. Pero Chin, hindi naman ako ganun kasama. Kaya sinabi ko na lang sa kanya na okay naman ako at masaya na ako sa buhay ko. At sana ganun din siya. Tapos nun, ngumiti sa akin si King. Masasabihin na sana siya noon nang nagsalita ang ex-best friend ko. Sabi niya sa akin, alam kong hindi ko pa nasasabi sa'yo to, Zane. Pero sorry talaga sa mga nagawa ko. Namin, sa'yo ni King. At sana'y mapatawad mo na kami, Zane. Sabi pa niya, Chin, move on na girl. Madami pa naman dyan. At mahal namin ni King ang isa't isa. Gusto ko siyang sampalin ng mga oras na yun. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Kasi hindi ako kasing sama niya. Tanging sagot ko na lang sa kanya ay, okay lang yun sis. Maliit na bagay. Sabay tawa ko. At alis na ako. Pero alam mo, Chin, pagdating ko sa boarding house ko noon, medyo madilim na nang nakauwi na ako. Laking gulat ko na lang nang makita ko si King sa labas. Kasama ang pinsan kong tomboy na kaibigan niya. Sabi ko sa kanila kung anong ginagawa nila dun. Sabi ng pinsan ko, sorry Zane, namilit kasi si King eh. Alam mo naman na malakas siya sa akin pagdating sa'yo. Papasok na sana ako sa loob ng boarding house ko nang pinigilan ako ni King na may importante daw siyang sasabihin sa akin. Pero hindi siya makapalag. Sinarahan ko na lang sila ng pinto. Pero napakatigas talaga ng ulo ni King. At sa tinagal-tagal ng oras, ay nandun pa siya sa labas. At yung pinsan ko naman ay umuwi na, since may night class pa siya. Medyo takot pa akong lumabas nun. Pero naawa din ako kay King sa labas. Kaya lumabas ako at pumayag na kausapin niya ako. Nung nakalabas na ako, Chin, grabe ang eksenang yun. Niyakap ako ni King ng sobrang higpit. At napakatagal. Nakita ko na lang ang sarili kong niyakap siya. Pabalik. Na para bang nakalimutan ko ang lahat
lahat ng ginawa niya sa akin noon. Pero nang medyo nakaramdam at nahimasmasan na naman ako sa mga ginawa niya sa akin before, ay naitulak ko siya bigla. Bigla ko siyang sinampal. At sinabi sa kanya na, hindi mo na ako madadaan sa mga yakap mo. Pero Chin, sinabi ni King sa akin na hayaan ko siyang magpaliwanag. Hindi ko alam kung bakit bigla ko na lang siyang pinapasok sa loob ng boarding house. At para dun siya magpaliwanag sa akin. Ang dami-dami niyang sinasabi. Kesyo natukso daw siya sa ex-best friend ko nun. Kasi may nabibigay daw ang ex-best friend ko na hindi ko nabibigay sa kanya nun. At yung nahuli ko daw sila nun na may nangyari sa kanila, ay sinet up daw kami ng ex-best friend ko ngayon. Or na yun. At lasing daw siya nun. Chin, sinisiraan niya daw ako kay King. Na nag-cheat daw ako sa kanya. Na kahit boyfriend ko si King noon ay nagpapaligaw daw ako sa SK chairman ng barangay namin. Which is totoo naman na nanliligaw sa akin ng SK chairman namin noon. Pero hindi ako nagpaligaw talaga sa kanya. At naniwala din si King sa kanya, Chin. Kaya daw nawala yung pagmamahal niya sa akin at pinatulan niya ang ex-best friend ko. So ganun pala talaga ang lahat ng nangyari. At bakit di niya na ako kinausap? At mas nakinig pa siya sa babaeng yon. Sabi ni King sa akin na yun daw ang pagkakamali niya. Sabi ni King, nagsisisi na daw siya. At aayusin niya daw ang lahat para lang magkabalikan kaming dalawa. Sabi pa niya sa akin, alam mo Zane, nung nawala ka sa akin, doon ko na-realize na sobrang mahal na mahal pala kita. Talaga. At kulang ang araw ko pag di kita nakikita. Kaya kahit alam kong nakakahiya sa'yo, napuntahan ka dito, ay ginawa ko. Dahil hanggang ngayon, mahal na mahal kita, Zane. At sana'y mapatawad mo ko. I'll promise you na hindi na ako magpapadala pa sa tukso. At makikinig muna ako at di na ako makikinig sa ibang tao. Tanging sa'yo lang. Yung best or ex-best friend mo na yon, matagal ko na yung hiniwalayan. Pero ayaw niya at dikit ng dikit pa rin sa akin. Ilang beses ko siyang pinagtabuyan. Pero ngayon, Zane, sana tatanggapin mo ko ulit. Yun ang mga sinabi niya, Chin. Ako naman, syempre, ganun na lang yun. Pero ba't parang ang daling sabihin niya na patawarin ko siya? At sa tingin niya madadala ng mga paliwanag niya yung nafe-feel ko nun or na-feel ko nun. Kaya Chin, ang sabi ko sa kanya nun ay, King, hindi madali para sa akin to. At matagal na akong naka-move on sa'yo. Since ilang months na rin yung nangyari, nag-move on na ako. Mag-move on ka na lang. Since naka-move on na rin ako. Nakalimutan na kita kahit na mahirap gawin. Kaya please, wag mo na akong pakialaman pa at okay na ako na wala ka. Pero umiyak siya nung umiyak. At lumuhod pa sa akin. Pinapaalis ko siya pero ayaw niya. Masaklap pa doon, hinahalikan niya ako. Niyayakap. Takot na takot ako nun. Kasi kami lang dalawang nandun. Tinulak ko siya pero napakalakas niya. Kaya ako na lang ang sumuko. Hinayaan ko na lang siya sa mga ginagawa niya sa akin. Hanggang sa nararamdaman ko na lang ang sarili kong gumaganti na rin sa mga halik niya. Pero Chin, hanggang doon lang yung nangyari. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit ang dali-dali niya akong makuha ng ganun-ganun na lang. And to make the story short, so ayun, after nang may nangyari, kami na ulit ni King. Sabihin man ninyo na ang dali kong magbigay, pero mahal ko talaga eh. Pero yung pagbabalikan naming ito ay hindi ako nagkamali. Kasi totoong minahal niya ako at mas mamahalin pa. Kahit na
wala na akong tiwala sa kanya. Pumayag akong maging girlfriend niya ako ulit. Nalaman yun ng ex-best friend ko. Galit na galit siya sa akin. Pinuntahan niya ako sa boarding house. At doon, pinagsusumbatan niya ako ng mga masasakit na salita. Which, hindi ko naman nagawa sa kanya noon. Kaya siya ang landi-landi ko daw at mga aagaw. Wow, sa kanya pa talaga nang galing yun, no? Puro siya patama sa akin sa Facebook na sobrang nakakahiya. Sinabihan ako ni King na wag ko daw siyang patulan kasi magsasawa din yun sa kakaaway sa akin. One day, pumunta yung ex-best friend ko sa bahay nila King. And that time, ay nandun din kami ni King. Sabi niya, buntis daw siya at si King ang ama. Nung narinig ko yon, bigla akong nanghinat. Tinanong ko si King kung totoo ba ang sabi niya. Siyempre hindi, sabi niya. Matagal na daw silang hiwalay para mabuntis siya. At impossible daw na may mangyari yon dahil hindi daw niya magagawa sa akin yon. Pero sinampal ko si King. Umalis ng bahay nila. At hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Pero gaya dati, hindi na naman ako hinabol ni King. And then I realized na nauulit na naman uli ang nangyari. Dati. Sobrang iyak ko noon, Chin. Sobra akong nagulat sa mga nangyari. Pero pagkabukas pumunta ang mama ni King sa amin. Nandun ang parents ko. Sabi ng mama ni King na hindi daw totoong buntis yung ex-best friend ko. At ginawa niya lang daw yun para maghiwalay kami ni King. At bumalik si King sa kanya. At kaya daw hindi agad ako hinabol ni King nung gabi yun. Dahil aayusin daw niya lahat sana kung totoong buntis si ate girl. Pero pinapiti nila ito at negative. Hindi siya buntis. Nasasabi ko talagang ganun pala niya kamahal si King para gawin ang lahat ng yon. Masyado na siyang naging desperadang babae. Hindi naman siya ganun dati. Hindi ako makapaniwala na sinasakripisyo namin yung friendship namin dahil lang sa isang lalaki. My best friend became my enemy. Ganun talaga pag mahal mo, gagawin mo ang lahat. Kahit may taong mawawala sa'yo. And again, to make this story short, naging okay kami ni King. Pero masyado na akong strict sa kanya ngayon. Para kasing feeling ko every time lolokohin niya ako. At baka may tinatago siya sa akin. Kahit na lahat ng social media accounts niya ay nasa akin na. At napakaselos ako na ngayon. Kahit sa pinsan niya at kaibigan, pinagsesalosan ko na. Bagay na pinag-aawayan namin minsan. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin talaga akong tiwala sa kanya. Minsan na niya akong sinaktan. Kaya posibleng gagawin niya ulit yon. Mahal niya ako, pero hindi pa rin talaga ako sigurado sa kung anong feelings ko sa kanya. Kasi wala nga akong tiwala na sa kanya. Kaya, Chin, ako na ulit ang nagloko sa kanya. Naging kami ng SK chairman namin noon sa barangay namin. Hanggang ngayon, hindi pa alam ni King. At alam kong minsan nagtataka siya, pero minahal ko na ang dating SK chairman namin. Alam niya na kami pa rin ni King, pero hihintayin niyang hihiwalayan ko daw siya. Sobrang hirap na hirap ako sa sitwasyon ko ngayon. Kasi alam kong masama ang ginagawa ko. Pinagsabay ko sila. Lalo na't walang kaalam-alam si King. Shin, sobrang nakakahiya pag nalaman ng parents niya yung ginagawa ko. At sa parents ko, kasi open na kami sa family namin.
Sobrang bait ng parents ni King. Tinutulungan nila ako sa pag-aaral ko, Chin. At hindi nila deserve ang ganitong klaseng babae para sa anak nila. Guilty na talaga ako sa ginagawa ko. Pero anong dapat kong gawin? Please advise me. Again, thank you po sa pagbabasa ng letter ko at sa pakikinig. More power to your program. And God bless. Ang inyong kamaks, Zane. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.